dahan-dahan bago bumukas. Ayan po. So nabuksan na po niya yung panggilid ng ating Kia RV. Ito po yung metal na cover niya. So right, this is me again. Ayan po mga for 1 year and 5 months. So ayan, mabubuksan na po yung panggilid o CVT ng ating Kia RV. Ayan po, no? So salukuyan pa rin tayo nasa shop ni Laupan. And ayan na nga, for 1 year and 5 months papalinis ko na po yung CVT. Pero hindi po katulad, hindi po Pilipino yung naglilinis. Bali dito po is parang pinupunas-punasan lang nila. Gusto ko lang makita kung malinis ba o ano hitsura ng CVT natin. Ayan, CVT ng Kia RV natin for 1 year and 5 months. I think nasa mga 8,000 na kilometer yung takbo natin. So papalit na rin po tayo ng spark plug. Bali ito po yung pinalit nating spark plug, no? Eraser. Ayan, high performance spark plug. Ayan po yung itsura, no? Ito po yung pinalit natin spark plug. Eraser, baka ma-erase na yung natin. Ayan, pinalit na yung spark plug. So ito po yung luma. Malinis pa naman. Madumi na yung mainit pa kasi yan, kaya hindi natin pwedeng hawakan. And so ayan, inumpisa na pong buksan yung ating panggilid. Kailangan po niyang pupukin ng konti itong cover na to, gawa ng matigas pa po ito. Hindi mo basta agad-agad mabubuksan. Kailangan tuktukin muna ng dahan-dahan bago bumukas. Ayan po. So nabuksan na po niya yung panggilid ng ating Kia RV. Ito po yung metal na cover niya. So pinaka-main na purpose po natin ito is gusto ko lang pong makita yung loob o laman nito, no? Kung meron ba tayong ibang makikitang problema after sa ating 1 year and 5 months na paggamit sa motor na to. Ang taas at ang haba na po ng pinagdaanan natin nito, no? Pang ilang beses na kaming bumalik dun sa Taroko dito sa sa Taiwan, and also nakapag Taiwan loop na po kami gamit ang motor na to. So at this time for 7,900 km na takbo yata, gusto ko pong makita. Yun na po ang pinaka-purpose ko, kaya dito pina-check ko sa Checkwa. Gusto ko lang makita yung loob, kung meron ba tayong ayan, makikita mo napakapal pa po ng clutch lining. Yan po yung fan belt. So ayan, kasalukuyan po yung tinatanggal yung ating slider ng ating pulley para ayan. So nakita natin yung bola o fly ball. Grabe, ang dumi rin sa loob, kaya pala minsan ay nagba-vibrate. Ayan, sobrang dumi po talaga. Yan daw po yung cause ng vibration, yung dito sa yung sa gilid ng bola. It is kailangan linisin. So kumuha na siya ng ayan, panglinis. So I think pupunasan niya ito. Ayan. So inisprehan niya yung ating drive phase o yung partner ng ating pulley. Yun yung una niyang pinunasan. So wala namang ibang Ayan, tinanggal na niya yung bola. Hop. Yung pinaka-main purpose po natin nito ayan po. So sobrang kapal pa po ng bola. Tinanong ko po sa kanya kung kailangan ko bang palitan muna. Sabi niya iwag na muna. So pumayag ako, gawa ng yung pinaka-main purpose po nito is gusto ko lang talaga makita. Yung bayad ko po nito sa pagpapacheck is sa halagang 300 laang naman po. So plano ko po talagang ipalinis to ulit after I think 2 months para sa Pilipino na tropa natin. So at this time kasi na-curious na ako. Ayan, so ini-spray na po niya ng cleaner yung ating pulley, which is ang lagayan ng ating bola o fly ball. Gawang sobrang dumi po talaga. So ayan, tinatagtag na niya, nilinis bawat sulok para matanggal yung parang dumi o parang alikabok na nakadikit. Ayan po yung gamit niyang panglinis. Pitik, Brimsham, Reneger. Alright.
Sa Checkwa po to na kilala rin po namin. And ayan, na-sprayhan na din niya yung ating clutch bell. Yan, pati sa gilid. Pero ito yung clutch bell, hindi niya yata hindi niya inahan ng nilinis ng sandpaper o liha. So pinunasan lang niya. Yun, next is yung slider natin, o flyball slider. Yan nga, ulitin natin yung pinaka main na purpose natin is gusto na natin makita yung loob after 1 year and 5 months kung mayroon pang ibang trouble o kailangang palitan. So, soon as possible, wala namang reklamo si tropa. Ang kapal pa ng ating slider, ang ating clutch lining. Sobrang kapal. And next is, ayan, inisprayhan na po niya yung loob ng panggilid. Gawa ng, ayun, natanggal din yung parang alikabok na itim. Sobrang dumi, sobrang haba-haba ba naman ang binyahe natin. At least, nakaparod yung mga tropa natin na kahit papaano ay nakapag Taiwan loop na rin po kami. Gamit ang motor na to is wala po tayong naging problema so far. So, yun lang po yung purpose natin. Kasalukuyan yung ini-spray na naman ng panggilid. Ang panggilid. O yun, sabay punas ng makapal na tissue para matanggal yung parang alikabok. So far nakakatuwa, wala palang wala tayong papalitan o nako-curious lang talaga ako. Gawa ng yun nga, medyo mahaba na rin takbo natin. And ayun, bumalik na siya sa tunay na kulay, wala na yung parang maitim na alikabok. Itong Checkwa na to is ito yung kapatid ni Laupan. Ito po yung gamit niyang panglinis. Ayan, design po siya pang motor na spray. May spray lang niya. Kung sa Pilipino tayo nagpapalinis is yung ginagawa ni ating binababad pa sa gasolina. Nilalagyan pa ng gasolina yan para malinis yung alikabok talaga. And ayan, so ginagamitan niya ng sandpaper yung lining para matanggal yung sobrang kapal pa po for 1 year, sa bagay bata pa, 1 year and 5 months, kaya sobrang kapal pa ng niya, clutch lining. So yung sa clutch bell hindi niya niliha yung gilid, nilinis lang niya. And yan, nanggal niya yung parang dumudulas-dulas na tingnan. This time papalitan ko sana ng bola, sabi niya wag na muna. So sa susunod na laang daw. Ayan, binalik na niya yung pulley natin, tapos niya yung linisin. So far so good, wala kaming nakikitang naging palitan. And ito yung pan belt, chine-check niya kung mayroon bang, so ayan, chine-check po niya ang ating pan belt kung wala bang sira o lamat para pagpalitan na. Kasi sabi ko nga papalitan ko na sana, pero sabi niya wag muna, gawa ng sobrang kapal pa at ang ganda pa, hindi naman masyadong bugbog yung motor, kaya siguro nagamit pa. Pero plano ko talagang papalitan to the next, I think 2 months. Gawa ng papa-schedule po ako sa tropa dito sa Taiwan na Pilipino na naglilinis na panggilid. Right, so ayan po, papansin mo kanina maitim-itim, ngayon malinis na, bumabalik na siya sa kulay yung panggilid. Ganyan po yung ating KRB, kitang kita po yung ang moto. Ayan, naka underbone po siya, underneath underbone pa, linis ng niya. Ayan, marami nga lang gas to sa gilid-gilid, gawa ng dahil sa siksikan sa parking. So babalik na niya ang ating clutch bell, ang ating lining, and yan, chine-check niya. Saan yung clutch bell? Ayun, ay, yung muna, drive phase. And yan po, alas salukuyan na niyang binabalik yung ating pulley set. And yun, clutch bell for the last time. So far wala tayong naging problema
So ang ganda pa rin. Yun nga lang yung pinaka problema, yung main na problem talaga yung alikabok o yung parang maitim na dumi. Ayan, isprehan lang niya para matanggal. Sabi niya yung lalong doon sa lagayan ng bola, sabi niya yun daw yung nagdahilan kung bakit nagba-vibrate yung motor. And kanina hindi natin pinakita kung paano ito buksan sa panggilid ng Kemco KRB Moto. So papakita na lang natin sa pagbalik. So in-start niya, check niya kung ano ba, wala bang pagpag. Never naging pagpag. Gawa na, kung mapapansin mo ang iksi po ng panbelt niya. Halos magkatabi lang yung dalawa, poly tsaka yung ano, kaya walang pagpag. Napakaganda ng paggawa ng Kemco nito. Sobra yan, binalik na niya yung takip na bakal. So papakita na lang natin kung paano ibalik yung mga flarings nito para sa kung sakali, kasi hindi natin pinakita yung pagbubukas. So far so good, no? Wala po tayong naging problema. And the next 2 months papalitan po natin to ulit ng bola. Ewan ko lang sa fan belt kung sobrang kapal pa kasi ng fan belt, tsaka wala daw amag, walang naging problema, walang. So binabalik niya yung mga screw sa panggilid ng motor natin, paunti-unti niya yung hinihigpitan. Yun, di po natin pinakita kanina kung paano to binaklas, so papakita lang natin yung sa pagbalik. Alright, yan, una niyang binalik yung takip na bakal ng panggilid. Ito sa KRB po, no, sa panggilid kailangan nyo pang gumamit ng pangpokpok o dahan-dahan pokpokin para mabuksan, gawa ng sobrang dikit po ng ano nito. Pagtanggal yung screw, hindi po niya nabuksan agad, kailangan po ng titik-tikin ng kaunti bago nyo matanggal yung bakal na ano. And tapos nang mailagay yung screw lahat, yung panghuli, lock ng tambocho. Mapapansin nyo mga ka-alright, ayan, pinalitan ko na po ng ano yan, naka straight pipe na po yan. Pinalitan ko ng pipe, straight pipe, pero binalik ko pa rin yung pinakatambocho na ayan, straight pipe na po yan. Yung original po, yung stock 2 butas yun, o mataba. Pinalitan namin ng ganito para medyo okay po yung buga. And balik ko pa rin yung pinaka-stock niya na tambocho, hindi na ako gumamit ng muffler. Wala lang, trip ko lang. So yan, kasi ko yung binabalik yung ang flarings ng ano, panggilid. Yan. So kala ko mahirap tanggalin o mahirap buksan tong panggilid ng KRB, but napakadali lang naman pala. So yung pinaka main purpose ko nga, gusto ko lang makita yung loob ng panggilid, kung meron bang naging problema after 1 year and 5 months na paggamit natin. Gawa na ang haba o ang layo-layo ng binayahe namin nito. Ulit-ulit kami bumabalik dun sa bundok. Ayun, naibalik na niya lahat ng flarings. Itong last, sabay pukpok, tulak ng konti, hop, yun, ganun lang pala yun. Lock and lock, sabay kabit ng screw, hops. Yun nga, sa nagtatanong kung magkano yung bayad ko sa pagpalinis na to, is ang binigay ko lang 250 250. Gawa na, ewan ko, kakilala ko lang kasi namin to, si Laupan. Wala bang breaking o walang bang naging ano, sira. Alright, thank you so much. Ito pa rin yung itsura ng motor natin, hindi pa nagbabago, pero marami siyang mga gas-gas na paunti-unti sa mga gilid-gilid. Katulad nito, walang mo sana susubsub to, siguro sa parking. Yan, sa ilalim may mga gas-gas na ano dahil sa dikitan sa parking. Takbo nga po lang ng motor natin is ano, 7,970. Ayan.
So almost 80. Kaya napapalitan na po natin ang spark plug. Ito po yung lumang spark plug niya. Ayan. So kanina mainit pa kasi. So in GTR. Hindi pa naman siya masyadong madumi. Ayan. Pero mas maigi ng ano Japan.